Isang magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa iba't ibang panig ng bansa. Dito po si Jomar Mandansakay, ang inyong Mr. Kaagapay. Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ng tungkol sa pagpapasuso ng mga ina. Ang pagiging isang ina daw po ay napakahalagang responsibilidad ng isang babae. Sinasabi ng marami na ang sukatan ng pagiging isang babae ay ang kakayahan nitong magsilang ng sanggol at kakayahang magbigay ng di mapapantayang pagmamahal sa kanyang anak. Sa umagang ito po, makakasama natin sila Dr. Jeanette Suliman at Dr. Heinrich Bawalan, mga resident physicians ng De La Salle University Medical Center, Department of Family and Community Medicine, upang tulungang ipaunawa sa mga ina ang kabutihang na idudulot ng pagpapasuso para sa kanila, sa kanilang mga anak, sa pamilya at sa lipunan. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Suliman, Dr. Bawalan. Magandang umaga naman sa iyo, Mr. Kaagapay. Good morning, Mr. Kaagapay. Mga doktora, atin pong umpisa ng ating talakayan. Ngunit bago po yan sa ating pong mga tagapakinig, maaari po kayong maging bahagi ng ating programa sa pamamagitan ng inyong mga tanong. Tumawag lamang sa aming hotline na may numerong 481-8000. Sabihin lang po ang inyong mga tanong sa aming mga friendly operators at pag-uusapan po natin ito bago matapos ang ating programa. Ngayon po ay mag-umpisa na tayo, no? Doktora, ano po ba ang breastfeeding o pagpapasuso? Unahin po natin si Dr. Suliman. Ang pagpapasuso ay ang pagpapakain at pagpapainom sa isang sanggol o bata ng gatas na tumirang manggagaling sa suso ng isang ina sa pamamagitan ng laktasyon, sa halip na mula sa isang bote o ibang uri ng lalagyan. Doktora Bawalan, ano po ba ang breast milk o gatas ng ina? Ang gatas ng ina ay ang kumpletong pagkain para sa sanggol. Pinakamasustansya at hindi kayang pantayan ng kahit anumang uri ng gatas ang gatas na nagmumula sa suso ng isang ina. Ang unang gatas na lumalabas sa suso ng isang ina ay medyo dilaw at malapot. Ito ang tinatawag na colostrum. Pinoprotektahan at binibigyan sustansya nito ang sanggol hanggang dumating na ibang gatas 2 hanggang 3 araw pagkatapos manganak. O mga nanay, lalo na yung mga baguhan, di po pala dapat mabahala kung ang unang patak ng gatas na lalabas ay medyo madilaw at malapot. Ito po ay colostrum at ito po ay mainam para sa inyong mga supling. Doktora, paano po ang gatas ng ina ay nagiging angkop sa pangangailangan ni baby? Lahat ng pangangailangan ni baby ay kayang tugunan at ibigay nito. Ang gatas ng ina ay may sariling abilidad upang maiangkop ito sa pababagong pangangailangan ng lumalaking sanggol. Kung ano at gaano karami ang kailangan ng baby, yun ay binibigay. Doktora, totoo po ba na ang pagpapasuso ay nagpapaganda ng katawan ng ina? Paano po nangyayari yun? Mas madaling pumayat ang mga inang nagpapasuso, kaya naman may iwasan ng pagtaba o paglaki ng katawan. Dahil sa pagpapasuso ay madaling nasusunog ang mga taba sa katawan na bunga ng pagbubuntis. Yun pala ang naging dahilan kaya sumiseksi yung mga ibang nanay pagkapanganak. Maganda po pala talaga ang pagpapasuso, ano? Lalo na sa bulsa. Matutuwa din ang mga nagtatrabahong mag-asawa dahil nakakatipid ka talaga. Piliin nyo naman po, ang gatas ng ina ay libre. Aabot ng halos 4,000 o higit pang gastos bawat buwan kung maiinom ng gatas sa lata si baby. May karagdagang gastos pa syempre sa tubig, sa sabon, yung panglinis ng lodo, yung tsupon, yung bote, yung pakukulaan o i-sterilize. Bukod pa dito dahil sa bihirang magkasakit ang mga batang pinasuso, hindi nagagastos pa ang mga magulang para sa konsultasyon sa doktor. Resetang gamot, pati na sa ospitalisasyon. Tuusin niyo po ito mga misis at mga mister din. Talaga makikita niyo ang laki ng kaibahan sa gastusin. Doktora, ano naman po ang nagagawa ng pagpapasuso sa matris ng ina? Nakakatulong ang pagpapasuso sa pagpapaliit ng matres ng ina. Nakakabawas pa ito sa pagdurugo ng matres at maging ang mga kirot na dulot ng panganak ay naiibsan din nito. Ganun po pala ang gagawa niya sa matres. Ano naman po ang naidudulot ng pagpapasuso sa agwat ng panganganak? Ang pagpapasuso ay isang paraan ng family planning. Ang mga nanay na nagpapasuso sa kanilang mga anak at walang ibinigay na ibang pagkain maliban sa kanyang gatas, lalo na sa mga unang buwan ni baby, ay natatagalang magkarega.
Mas nakakaiwas sa pagbubuntis sa mga ina na nagpapasuso kaysa sa mga ina na hindi nagpapasuso. O mga nanay ha, hindi na kailangan pang mag-artificial contraceptives. Ito pala ang simpleng paraan ng family planning. Kagaling! Doktora, ano naman po ang ibig sabihin ng exclusive breastfeeding? Mula pagkapanganak hanggang sa ika-6 na buwan, tanging gatas lamang ng ina ang nararapat na ibigay sa sanggol. Ito ang tinatawag na exclusive breastfeeding. Sa unang 6 na buwan, ang tiyan ng sanggol ay handa lamang para sa gatas ng ina. Walang sapat na nutrisyon o proteksyon na makukuha si baby mula sa ibang mga bagay tulad ng formula milk, tubig, kanin, lugaw, sabaw o am. Maaaring bigyan ng mga suplemento o gamot ang sanggol kung pahihintulutan ng doktor. Yun po pala ibig sabihin ng exclusive breastfeeding. Doktora Bawalan, ano-ano naman po ang mga mabubuting nadudulot ng breastfeeding o pagpapasuso para sa mga sanggol? Sa pamamagitan ng pagpapasuso, nakukuha ng isang sanggol ang mga sustansyang kailangan ng kanyang katawan upang lumaki malusog at upang malabanan ng iba't ibang uri ng sakit. Okay, yun po. Narinig po natin ang kabutihan para sa sanggol. Ngayon po, ay ano-ano ang mga mabuting dulot ng breastfeeding o pagpapasuso ng isang ina, Dr. Saliman? Nakatutulong ang pagpapasuso upang maiwasan ng mga sakit tulad ng breast cancer, ovarian cancer, at osteoporosis. Sa pamamagitan ng pagpapasuso, may iwasan din ang labis na pagdurugo. Doktora Bawalan, Doktora Soliman, ano-ano naman po yung mga sustansya na taglay ng breast milk o gatas ng ina? Unahin natin si Doktora Bawalan. Ang gatas ng ina ay nagtataglay ng protina. Ang protinang taglay ng gatas ng ina ay panlaban at proteksyon ng sanggol laban sa sakit at infeksyon. Ang protina na matatagpuan sa gatas ng ina ay binubuo ng mga amino acids. Isa sa mga taglay na amino acid ng gatas ng ina ay ang taurine na tumutulong upang mag-develop ang utak at mga mata ng sanggol. Okay. Mga misis, tandaan po, ang unang binanggit ni Doktora ha, protina. Doktora Soliman, ano pa po? Ang gatas ng ina ay nagtataglay ng fat na kinakailangan ng sanggol upang maging malusog. Ito ay tumutulong sa pagbuo ng utak ng sanggol, pag-absorb ng mga fat-soluble vitamins, at nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng sanggol. Okay. Ikalawa po, fat. Balik po tayo kay Dr. Bawalan sa sustansyang taglay ng gatas ng ina. Yes, Mr. Kaakabay. Ang gatas ng ina ay nagtataglay ng iba't ibang bitamina tulad ng vitamina A na tumutulong sa pagpapalinaw ng mata ni baby at nagpapalakas ng resistensya ni baby at upang malabanan ng mga infeksyon. O mga misis ikatlo, vitamina. Doktora Soliman, may idadagdag pa po ba tayo sa listahan natin? Yes, Mr. Kaagapay. Ang carbohydrates, ang pangunahing carbohydrate na matatagpuan sa gatas ay lactose. Tumutulong ang lactose upang mabawasan ang mga bakterya sa tiyan ng maaaring masama sa kalusugan ng sanggol. Tumutulong rin ito sa pagdami at paglaki ng mga mabubuting bakterya sa tiyan ng sanggol. Okay, ika-apat po ang carbohydrates, mga misis. Doktora Bawalan, mayroon pa po ba? Yes, Mr. Kaagapay. Ang last but not the least, ang minerals. Ang gatas ng ina ay mayaman sa iba't ibang klase ng mineral na tumutulong upang masuportahan ang tamang paglaki ng sanggol. Mga misis, kung hindi nyo pa narinig ang mga sustansya sa inyong gatas, ito ng inyong tsansa, maaari nyo pong isulat. Protina, fat, vitamina, carbohydrate, at syempre pa ang mineral. Kuha niyo po? Napakayaman pala sa sustansya ng gatas ng ina. Ngayon ay dumako naman po tayo sa paraan ng pagpapasuso. Doktora, ano po ba ang tamang paraan ng pagpapasuso? Magandang tanong yan. Ang unang gawin ng mga nanay na nagpapasuso ay humanap ng magandang posisyon kung saan siya ay komportable. Hawakan ng mabuti ang ulo ng sanggol. Suportahan ng inyong mga braso ang likod at puwet ng bata. Hawakan ng iyong suso ng isang kamay. Huwag hawakan ng korte kung saan nakadikit ang bibig ng sanggol.
Ilapit ang suso at itapat sa bibig ng bata. Marahang idampi ang iyong suso sa labi ng bata para maibukan niya ng mabuti ang kanyang bibig. Kapag naibukan na ang kanyang bibig, ilapit at hawakang mabuti at saka pasusuhin. Kapag hindi pa naibuka ng sanggol ang kanyang bibig, ipagpatuloy ang pagdampi sa kanyang labi. Okay, salamat Dr. Suliman. Dr. Nabawalan, may nais mo kayong dagdag? Yes, Mr. Kaagapan. Mga nanay, siguraduhin na nakadikit ang bibig ng bata sa inyong areola. May pagkakataon ng ilong ng bata ay nakadikit sa iyong suso. Huwag mag-alala dahil normal at ito at nakakahinga pa rin ng maluwag ang sanggol. Hayaan sumuso ang sanggol mula 10 hanggang 15 minuto at ilipat naman sa kabilang suso. Kapag busog na ang bata, usay itong titigil sa pagsuso. Kung tapos ng sumuso at kailangan tanggalin ang bibig mula sa suso, ilagay ang isang daliri sa sulong ng kanyang bibig at ilayo ng marami ng mata. Kaya ang bibighay ang sanggol pagkatapos sumuso. O mga nanay, nabanggit na nila doktora ang wastong paraan ng pagpapasuso. Ganun po ba ang inyong ginagawa? Aba, kung hindi pa po, subukan niyo po ang mga sinasabi nila doktora. Sigurado, makakatulong ito ng gusto kay baby. Ngayon po ay pag-uusapan naman natin ng milk formula o yung mga gatas na nabibili ninyo sa lata o sa kahon. Ano naman po ang hindi mabuting na idudulot ng mga ito, Dr. Suliman? Meron po ba? Maaaring makamatay sa ilang bata ang formulang gatas. Ang mga sanggol na may 2 buwan pa lamang ay may 25 ulit ang pagkakataong magtae o 4 na pagkakataong mapulmonya kaysa sa mga sanggol na pinasususo ng ina. Nakadarama ng infeksyon sa baga ang mga sanggol na malimit pinadedede ng formulang gatas imbis na gatas ng ina. Ang labis na infeksyon sa sistema ng paghinga ng sanggol at bata ang nagiging sanhi rin ng pagkamatay nila. Kontaminado kung minsan ang formulang gatas at lalong nagiging kontaminado ito ng bakterya habang tinitimpla, kaya nagiging sanhi ng sakit at kamatayan. Naku po, akala ko dati okay lang ang mga formula milk. Hindi pala. Kaya mga nanay, tandaan niyo po yun. Mga nanay, okay po ba? Kung hindi nyo naisulat ang sinabi ni doktora o may nakalimutan kayo, maaari nyo po akong email sa address na jomarmadgay@yahoo.com JOMARMADCAY upang maipadala ko po sa inyo ang lahat ng ating mga nakalakay ni Dr. Suliman at Dr. Bawalan. Maaari nyo rin pong malaman ang mga impormasyong napag-usapan natin sa pinakamalapit na health center. Ngayon po ay dumako tayo sa mga katanungan ng ating mga tagapakinig. Sasagutin po isa-isa ito ni Doktora. Ang tanong ng ating mga nanay. Ito, ang unang tanong mula kay Gina ng Malabon. Kailan dapat magsimulang magpasuso? Nararapat na simulan ng pagpapasuso agad-agad pagkapanganak ng sanggol, kahit wala pang gatas na lumalabas sa suso ng ina, dahil ito ang tamang panahon upang matuto ang sanggol sa tamang pagsuso. Okay, salamat Dok. Mula naman kay Sherry ng Kalinta, gaano po kadalas dapat pasusuhin ng aking sanggol? Ang sanggol ay dapat pinapasusuan ng 10 hanggang 4 na beses sa loob ng 24 oras. Kung ikaw ay mas madalas na magpasuso, ay mas maraming gatas ang lumalabas. Ang tanong naman ni Tess ng Alfonso, Cavite, paano ko malalaman kung ang aking anak ay nakakainom ng tamang dami ng gatas? Kapag ang iyong sanggol ay nakakagamit ng 5 hanggang 6 na lampin at dumudumi ng 3 hanggang 5 beses sa loob ng isang araw, at siya ay mas bumibigat at lumalaki, nakakasiguro ka na siya ay nakakainom ng tamang dami ng gatas. Tanong ni Marilu ng Amadeo, Cavite, maaari bang magpasuso kahit may masakit o namamagang parang bukol sa suso? Ang tawag sa susong masakit at namamaga ay mastitis, at maaari ituloy ang pagpapasuso sapagkat nakakabawas ito ng sakit na nararamdaman ng ina. Okay, salamat, Doktora. Ito pa yung isa nating tanong mula naman kay Ermengarde ng Quezon City. Hanggang kailan dapat magpasuso ang isang ina? Mas maganda at makabubuti sa sanggol kung siya ay pasususuhin sa loob ng 2 taon o higit pa. Subalit, dapat tandaan na kailangan din ng sanggol ang karagdagang pagkain
maliban sa gatas ng ina simula ika-6 na buwan ng kanyang buhay. Maaari po bang magpasuso kahit may sakit ng ina? Ito po yung tanong ni Emma ng San Pedro, Laguna. Oo, sapagkat kung may sakit ang isang ina, hindi naman kagad ibig sabihin na bawal ang magpasuso. Ito ay dahil karamihan sa mga infeksyon at karamdaman ay hindi naman naipapasa kay baby sa pamamagitan ng pagpapasuso. Ang tanong mula naman kay Cherry Lace ng Batangas, paano kung may malalang sakit ang ina tulad ng AIDS? Pwede pa rin ba siyang magpasuso? May mga ilang viruses na maaaring dumalay sa gatas ng ina at isa na rito ang Human Immunodeficiency Virus or HIV. Ito ang virus na nagdudulot ng sakit na AIDS. Kung ang isang ina ay positibo sa virus na ito, siya ay hindi dapat magpasuso. Ang mga ina na may sakit na tuberculosis na hindi umiinom ng gamot para dito at ang mga sumasailalim sa chemotherapy ay hindi rin dapat magpasuso. Maaaring kumuha ng gatas ng ina sa mga milk pack. Tanong ni Maita ng Atimonan, Rizal, may mga sanggol po ba na may kondisyon na hindi maaaring uminom ng gatas ng ina? Posible po ba ito? Mayroong mga sanggol na may kondisyon na tinatawag na galactosemia. Ito ay isang kondisyon na kung saan ay hindi kaya tanggapin ng katawan ng sanggol ang gatas ng kanyang ina. Ito ay sa dahilan hindi kayang tunawin ng kanyang katawan ang sugar galactose. Ang mga sanggol na may classic galactosemia ay maaaring may problema sa atay, malnutrition o mayroong mental retardation. Dahil pareho ang gatas ng ina at ang formula milk ay may sugar lactose na nahahati sa galactose at glucose, ang mga sanggol na may classic galactosemia ay dapat pakainin ng ibang uri ng formula kapalit ng gatas na maaaring manggaling sa halaman tulad ng soy milk o espesyal na gatas na galactose-free. Masama po ba ang uminom ng kape kung nagpapasuso? Yan ang tanong ni Cheche ng Navotas. Maraming nagpapasuso ang nag-iisip kung paano nakaka-apekto ang kape sa kanilang sanggol. Batay sa mga pag-aaral, lumalabas na ang labis na pag-inom ng kape. Higit sa 5 tasa sa isang araw ay maaaring magdulot ng pagiging maselan at hindi pagtulog ng maayos ni baby. Ang pag-inom ng kape na mababa sa 5 tasa ay hindi naman nagdudulot ng problema sa pinapasusong sanggol. Ang daming mga nagtatanong sa atin, Doktora. Mukhang ang dami nating tagapakinig. Ito pa mula kay Risa ng Alabang. Maaari bang maging allergic si baby sa gatas ng kanyang ina? Ayon sa mga pag-aaral, ang gatas ng ina ay bahagya lamang na naapektuhan ng kanyang kinakain. Hindi sa gatas ng ina, kundi sa kinakain ng ina, maaaring nagkakaroon ng reaksyon o allergy sa baby. Gaya ng pagkain ng maanghang na pagkain, mga pagkain na tutulog ng habag o mga pagkain may gatas. Ang mga simptomas na nagkakaroon ng allergy sa baby sa inyong kinain ay ang pagtatae, pangangate, pagiging maselan, habag, pagkatuyo ng balat, maberdeng dumi na parang isipot. Kung iinito ng nanay ang pagpapakain na nakaka-apekto kay baby, ang problema ng allergy ay kusang mawawala. Ang tanong naman ni Esther ng Tawid, Cavite. Ano naman po ang epekto sa sanggol kung ang inang nagpapasuso ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Mula yan kay Helen ng Tondo. Kung ang isang ina ay nagpapasuso at kahit hindi man nagpapasuso, siya ay hindi dapat gumamit ng bawal na gamot o droga. Ang droga tulad ng heroin at marijuana ay maaaring magdulot ng pagiging irritable, hindi maayos na pagtulog, panginginig at pagsusuka. Maaaring maging addicted ang mga sanggol sa mga gamot na ito. Kailangan ng profesional na tulong gaya ng pagkonsulta sa doktor o mga samahan upang matulungan ang isang ina sa paghinto sa paggamit ng droga. Grabe naman yan, Dok. Dapat talaga hindi nagda-drugs, kahit buntis o hindi buntis. Mula naman kay Lani ng Valenzuela, bawal po ba ang pag-inom ng alak sa mga nagpapasuso? Dapat umiwas sa alak na nagpapasuso. Naisasalin kasi ang alkohol sa gatas ng ina na iniinom ni baby. Kapag naman ang pinakamataas ang konsentrasyon ng alkohol sa loob ng 30 hanggang 60 minuto matapos ang pag-inom ng alak o 60 hanggang 90 minuto kung may kasabay na pagkain. Ang epekto ng alak sa pinasusong anak ay nirerekta kinalaman sa
pag-inom ng madaming mga dalawa o higit pang uri ng alak sa isang araw ay makakasagabal sa paglabas ng gatas mula sa suso. Maaari din itong magdulot ng paghina ng kakas ng bata at magbabagal ng pagbigat ng timbang. Kung hindi makakahinto sa pag-inom ng alak, ay siguruhin konti lamang at hindi madalas ang pag-inom. Iwasan na magpasuso sa loob ng 2 oras pagkatapos mag-inom. O kaya, huwag lang mag-inom, no, Doktora? Tama. Okay, napakadaming nagtanong sa atin, hindi na kaya ng ating oras. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtanong at lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat din po, Dr. Soliman at Dr. Bawanan, sa pagbibigay po ng inyong kaalaman. At higit sa lahat panahon, para po sa ina, sa mga nanay, napaka-makabuluhan po ng ating talakayan at sana po ay kapulutan ito ng aral ng mga ina at ng mga magiging ina. Napag-usapan natin ang sangkap ng gatas ng ina, mga benepisyo nito at kung paano ito nakakatulong sa kabuuang kalusugan ng nanay at syempre ni baby. Hanggang dito na lamang po. Magkita-kita po tayo muli sa Lunes, alas 10:30 ng umaga para sa isa na naman pong makabuluhang talakayan kay Mr. Kaagapay. Ito po si Jomar Maglansakay. Maraming salamat.